Lacto Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mamay na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan na. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, kini kanunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio ug sa Tibok Pilipinas, alas 9:05 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Higalaan mga kabantay, maayong adlaw. Welcome sa Lain na Sab nga episode, Lain na Sab nga edition sa atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio Cebu. You are watching through Facebook live stream Bantay Radio Cebu. Unya nadungog po ni sa DYAJ dito sa FM station ni sa Sambuan, Cebu. Monday edition, Monday episode, pizza 24 sa Hulyo kun Agosto. Yan ni atras mantag Hulyo. August 24, 2026 na. Adlaw na sang Lunes, adlaw nga unang tingtrabaho karong simana ha. Human sa pahuway nato either gahapon, ya katong mga makapahuway kaduha. Duha ka adlaw kada semana, duhay rest day sa Sabado Domingo. Tingali na recharged na mo. Balik ng energy o abtik ng manikay-sikay para sa trabaho karong adlaw. Daghan tag isgutan, mostly atong isgutan kahimtang sa panahon. Of course, akong hisgutan ang may tungod sa
bagyo nga ang international name Saudel. Kung akong makasod na ni sa Philippine Area of Responsibility, giingon ra bang karong buntag or karong hapon, makasod na ni sa PAR, magatawag ni bagyong Ubet. Letter O naman di, alphabetical man eh, M-N-O. So, muni bagyo nga letter O na sinugdanan, inigsod na sa Philippine Area of Responsibility. Pansadili pa, ako unang ipahibaw nga sa mga anaa sa hog racing industry. Ito na muhig baboy, kinagmay, medium scale, o baka dinagko nga mga pigiri. Gi-extend, pinagi sa mando ni Governor Pambari 4, gi-extend ang ban sa mga pagsud sa mga baboy nga gikan sa Negros. Gumikan kay naapagihapon ng ASF, African Swine Fever, o nagkadaghan ang mga lugar sa Negros nga sumapas sa mga report. Doon na mga natakbuyan sa ASF na nangamatay yung mga baboy ang uban gikal. Sa pamamatay, ilan na lang gidispatsar aron dili manakod. 45 kaadlaw ang tatong ban niya, natapos naman ang 45 days ni adtong Agosto 21 apan adtong Agosto 20 gi-extend ni dunay mando si Governor Pambari 4 nga i-extend dili lang gyud una pasudlan og mga baboy gikan sa uban nga mga lugar, especially sa Negros Island, tungod kay tuwa didto ang daghang mga kaso sa ASF. Wa man isgutisad katong doon na may giingong mga kaso sa African Swine Fever diri sa Cebu City mismo. Dito sa Barangay Kiot, unsa naman na-contained na ba to? Wa na ba to manakod ang mga baboy nga gikal usab? Kung nagidispatsar ipanglubong ni kasagaran, dili man hinuon ni manakod matud pa sa mga eksperto niini kining ASF virus manakod lang ni sa isig kababoy apan kun kanon is tao dili mo takod ngadto sa tao apan mao lagi na no nga peligro og atong ihaw-ihawon atong karnehon ang baboy nga namatay gumikan sa ASF. Tingali niya hinoon og makatakod po ni sa laing mga baboy, pinaagi na to. Yung mga tao nga mukhaon ini. So siguro na lang nga, ilabay na lang na, ilubong, o saon na pagdispatsar, muna gitawag nila culling. C-U-L-L-I-N-G. Ikal. Kani adto ang kal, manok ra manunta, kanang mangitlog, nga mabutbut ng lubot, dili na mangitlog. Kani mga layers, maningon nga, ikal na lang na. Sa ato pa, dili na i-appeal. Out of commission na. Wa na i-appeal sa poultry kay gikal na. Ya, mao na ni. Nakadungog na punta sa mga baboy nga ikal di karon. Ilabi na nining mga natakbuyan sa ASF kun African Swine Fever virus. Mao na atong update may tungod sa baboy. Naagihapon ang ASF, ilabi na dito sa mga lugar sa Negros o di gihapon pasudlon din sa atong island province of Cebu. Nindot ra pud na para nato nga mga hog racers diri. Ginagmay man nga ato ang gipamuhi nga mga baboy, tagpila napo ka baboy 20, 50 o baghagatong dinagko nga linibo ka mga heads of hogs sa dagko kaayo nga mga pigiri dili ta peligro nga takbuyan, gumatakdan, gumikan ining maong African Swine Fever. Nya atong i-call ang attention sa Visayan Electric Company. Palihog ko susi, kinsay tinugyanan, kung naminaw ron ang taga-VECO, taga-Visayan Electric Company. Doon ako'y mga higala nga nangutanan ako, no? Nangutanan ako, og nganong pirti naman ng grabihang saka sa ilahang electric bill. Si Bainaro Fundavilla, akong amigo sa Kanduman, Mandawi. Tingon siya nga kaniadto 136 naara dihan dapita ang ilang bayranan kada buwan sa kuryente karon niabot na mag 700 kapin. Sa ato pa na times 3. Na times 3 ang ilang electric bill. O niya usaon man na pagreklamo na to
Sagaran ra ba kay nag-employ na og mga call centers, mga nana sa business process outsourcing, ang mutubag nato call center. So dili kita magkasinabot og unsay angay buhaton kon pananglitan diskumpiyado ta, agrabyado ta og pilay atong electric bill. Kanang bayranan nato sa atong electric consumption kada buwan as reflected diha sa atong mga meter. Ingon man to daan ang kuan. Nagpahibaw man daan ng NGCP, kining National Grid Corporation of the Philippines. Nagpahibaw man daan nga mo usbaw ang atong electric bill, ilabi na sa mga residential areas. Musaka ang atong electric bill gumikan kay lain-laing mga hinungdan. Dunay kanihit sa supply sa kuryente gikan sa mga power generators, kato mga nagubaan sa ilahang mga makina, wa na makasupply, wa na ma-appeal dito sa grid. Unya ang pagsakasad sa presyo sa WESM, WESM kining wholesale electricity spot market. Adto dito kumpraha ang kuryente. Sakasad na dito. Unya nitaas-taasad ang transmission charge sa NGCP. But ang total matud pa kana tingaling ang ilang gihimong example sa ilang pagpahibaw mao nga kun doon na kay 200 kilowatt hours nga consumption sa kabuan, ang inyong bayranan mutubo lang nag 12 pesos. 12 pesos lang. Pero how come nga doon na may nagreklamo nga ni times 3? Ni times 3 ang ilang bayranan o kapin pa ba ni ana? Matud pa ni Baynaro, doon ay silingan nila nga kaniadto 1,000 pesos ang electric bill sa usa ka buwan, karon kapina og 3,000. So dako kayo usbaw dili kay 12 pesos lang. So palihog ipasabot ni makatabang punta para sa kuan bitaw kanang customer service. Mga customer man ni nato sa Visayan Electric Company, palihog og pasabot nganong tag-as ang bill nga inyong gipada ngadto sa atong mga consumers. Nga bisan og nakaandam ta nga musaka magyud ang presyo sa atong electric consumption labi pa sa mga residential areas sa mga Pinoy-anan, pero dili ingon ana kadako ang pagsaka. So palihog lang, no? Kinsay tinugyanan diha sa VECO og kun ang Visayan Electric Company ang inyong mga tigpamaba diha. Interesado, welcome mo diri sa atong programa sa Newsline. Hatagan mo na mo og luna nga makapamahayag og nganong naingon ini. Unsa makadi baka guba ang metro paspas kaayong mutuyok. Muna nga taas ang gi-reflect dito nga kilowatt hours ug maunay bayran sa mga consumers. Mainta og masulbad ni dili baya sayon ang panahon ron, dili perting lisurang pangitaon ang kwarta. So any increase nga unnecessary og dili justifiable, mayo untag dili makabayad ang atong kaigsuonan nga mga konsumidor. Okay. Panay atong mga pasiuna din sa atong Monday episode sa Tulumanon Newsline, uban ng inyong higala, inyong alagad sa kanginan o inyong kabantay, June Carillo. Mupadayan ta sa unahan, apan sa dili pa, mga pahinumdum muna. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to
dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antica at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abdik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa akong mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Enzumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ang presyo. Enzumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ani ana ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Enzumo Plus! Enzumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Enzumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Enzumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
Nakasulay mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kini og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto gagi-aprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa anti-organic non-toxic fungicide and bactericide. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon, 25 minutos na. Pasado alas 9 sa buntag sa atong Monday episode, Monday edition sa Tulumanon Newsline. Dunay bagyo nga umaabot sa Philippine Area of Responsibility. Kung makasod na ni sa par, abot na kasod na baron, basta kay giingon nga hapit na ni musod unya super typhoon ni. Pero ayaw mo kabalaka, ayaw mo ka kuyaw dayon. Ha? Ayaw mo ka panic nga super typhoon kini. Super typhoon in the sense nga kusog ang hangin ini. Basta mo abot na ganig 195 ngadto sa kapina sa 200 kilometers per hour ang iyang unos, iyang kuso-kuso sa hangin, mao na nay super typhoon. Pero tuara ni sa extreme northern Luzon dapit. Wa gani siguro'y maigo sa landfall niini sa landmass. Pwera pangandoy lang. Pero dito sa Luzon, mga higala, tuwa dito ang amihan ro nagrumbo. Bitaron ini ang amihan o niya nahibaw na dili amihan kining habagat, southwest monsoon. Bitaron ini ang habagat ug mo na hinungdan nga grabe ang mga pag-uwan nga mahitabo gihapon bisan paglayo ra ang bagyo. Dinhi noon sa Kabisayan ug Mindanao lahi pud ning atoa. Kay puwerte na sang inita unya nagatubang na tanian ang gipanagna nila sa mga meteorologist, apil na ang pag-asa ng Weather Bureau nga mahiagom sa tag Super El Nino. So duha ni ka klase mga higala ang atong gisagubang ron sa Pilipinas. Naanad naman ta sa duha ra gyud ka seasons, no? Climatic seasons sa Pilipinas. Dry season, ting-init, o wet season or rainy season, ting-uwan. Naabitaw ni sa kanta, inom dumos kanta sa River Maya nga, umaaraw, umuulan, ang buhay ay sadyang ganyan. Duhara ni ka season sa ato. Kani amanta sa equator, na tungod man ni ang Pilipinas sa equator,
lahi sa Amerika, lahi sa uban nga mga nasod, upat ang ilang seasons dito, doon na sila winter, spring, summer, o autumn, kanang fall. Naasay kanta gihapon na winter, spring, summer, or fall. Upat ka season sa Amerika at aduhara. Pero sa una, kunting init, ting-init tibok Pilipinas. Kunting uwan, ting-uwan sa tibok Pilipinas. Karon murag nabahin ta. Kay niadtong milabayng pipila ka adlaw mga kabantay, grabe ang mga pag-uwan sa Luzon. Apil na sa Metro Manila, wa gani mahinayon ang scheduled unta nga mga impeachment trial. Karon, why klase ron sa pipila ka lugar dito sa Central ug Northern Luzon, gumikan kay gibira ang southwest monsoon ining bagyong si Ubet. Kung nakasud na ni sa par, Ubet na ni siya. Pero international name ini, Saudel. Kusog ang iyahang hangin o giingon nga inigsod ani sa par, mahimo ning super typhoon. Sud sa par, apan dili makaigo sa bisan asang lugar, uyuta. May na lang. Pero mao gihapon, tungod sa hanging habagat, dunay mga pag-uwan. Gani dito sa Luzon, mga higala, gawas nga nakansilar ang duha ka impeachment trial days niya itong milabayng simana, doon na pag mga lugar nga wa mag face-to-face classes. Why in-person classes? Adto lang sa ilang mga Pinoyanan, tingali mag-Zoom or asynchronous nga mode of learning ang mga bata. Tungod kay dili maayo ang panahon. Doon na gani mga local government units nga nanghatag na dito og mga ayuda sa ilahang mga residents. Gumikan kay gibahaan, gilunupan, wa sila makatarong og trabaho dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. So, nilihok na sad ang Department of Social Welfare and Development sa pagpanghatag nining maong ayuda ngadto sa mga affected residents. Niabot gud og mga sa banabana nila 7.5 million individuals ang adversely affected sa mga pag-uwan ni adtong milabayng simana. Ug karon ni ana say super typhoon nga Saudel or Obet nga tuwa dito makabunlot gihapon sa southwest monsoon busa gipaabot nga matag karon og unya uwan gihapon dito sa Metro Manila, dito sa Baguio, dito sa extreme northern Luzon, mahiagom gihapon silang mga pag-uwan ditong dapita. Apan kita dinhi sa Kabisayan ug sa Mindanao, puwerte ng inita, ng liki ng yuta. Huwaw na. Ug karon taud-taud akong ipasabot ninyo unsay mga epekto ug unsay atong mapaabot ug unsay maayong buhato nato moabot man gyud kuno matud pa sa mga forecast o mga prediction sa mga meteorologist. Apil na ang pag-asa ug ang ubang international nga mga meteorologist na nag-angyod nga naagyoy super sad, super typhoon manirong Saudel, nasay super El Nino, sa ato pa super drought nga mahiaguman na to. So, extreme weather na gining atong masinati, lahi na kaniadtong pipila ka dekada nga ng labay. Apan, sige lang, resilient man tang mga Pilipinhon, nakaibaw kong makasugakod rata niini magtinabangay ta, di lang tamaratol. Dili sa ning ato pagbalita din aron mo mapanik or matarantar, kundi aron mag-guided mo, ma-informed mo, apan dili sad mo kumpiyansa kay mga extreme weather conditions ang atong masinati nining musunod nga pipila ka mga buwan. Mupadayon ang atong tulumanon, human ining laing hutong sa mga bulawanong pahinumnom. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatod
matud-an jud nako nga tinuod jud siya nga naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just use lacto puffy for 2 straight weeks unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa feeling. Mo nang moingon kong inom mo jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istorya daan nga nagingon nga ang lacto puffy mo siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gyud siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para ma-totally cleanse na jud siya unya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lacto puffy. Religiously gid na nagainom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy pirmitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy.
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipare sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. 20 minutos na lang sa dili pa ang alas 10 sa Kabuntagon. Dini sa atong tulumanon Newsline sa Pantay Radio Cebu, ubaning inyong kabantay Jun Carillo. Bueno, naghisgot naman tag extreme weather conditions na ay mga bagyo, kusog na kayo. Dali na lang kayong mahimong super typhoon. Unya, giingon po nga nagsugod ng El Nino sa Kabisayan o sa Mindanao. Sa Mindanao yun, grabe kayo. Kung kakita ta sa kanang graphic illustration diha sa social media mga higala, gi-draw ang tibuok Pilipinas. Puwa na kaayo sa Mindanao o pipila ka bahin sa Kabisayan, buti pasabot, hilabihan na kauga. Hilabihan na kainit. Muna nga, nadani ang akong pagtagad o aron dili ta mabiktima sa mga kanabang kanabitaw nga gusto lag clickbait sa social media nga mag-illustrate diha og grabe na kaayong sitwasyon. So ako yung gipangutana, akong gi-research. Tinuod bang naay umaabot nga super El Nino o super drought dinhi sa Pilipinas? Og ang tubag tinuod. Meteorologists predict a coming super El Nino because sea surface kana kunong dagat ba? Ang surface sa dagat. Ug ang temperature ni ana ni saka pag-ayo. Ilahang napanid-an nga kusog ang pagsaka o paspas ang pagsaka beyond normal
temperature levels, ilabi na sa Eastern Pacific Ocean. Pacific Ocean maunay gigikanan sa mga bagyo nga muigo din sa Pilipinas. Puwerteng inita ang sea surface, mga higala, mga kabantay, rising more than 2 degrees Celsius above the average. Unsa may gipurma? Warming waters, large pools of abnormally warm water are moving and building up beneath the sea surface. Hasta dito sa ilawom ug jutay sa sea surface. Init gihapon ang tubig. Trade winds that normally blow west across the equator. Kita, nahimuntang mata sa equator, ang Pilipinas. Kasagaran, padung unta sa kasadpan ang hangin, gikan sa silangan, padung sa kasadpan. Nihinay man sad ning trade winds, allowing heat from the ocean to release into the atmosphere. O niya nahibaw naman ta, kanang init nga sea surface, maunay fuel sa mga bagyo nga kusog. Maunay og sa sakyanan pa maunay mo gasolina sa mga bagyo aron mo kusog pagid ni. Mao nang daghan ng super typhoon. So extreme weather na gyud kani adto na ay bagyo dili kay kusog. Doon na sa iting init apan matagkaron og unya na iuwan. And by the way, kon kamo diha sa mga lugar nga giingon nga nagsugod na ang huaw, kung nakasinati mong mga pag-uwan, dili na siya kuan strange, ha? Naagihapoy uwan bisan pag moingon nga El Nino. Apan panagsara kaayong uwan, unya dili na siya maka-overcome sa kauga sa yuta ug kauga sa environment nga namugna sa pila ka adlaw nga sige lang init. Unya doon na pa ka nang gitawag og massive underground warm water waves sa Pacific Ocean. Gitawag ni Kelvin waves, crossing the Pacific and raising surface temperatures. Ang mga computer models, mga advanced forecasting tools ni sa mga meteorology, sama pananglitan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, kung dinhi pa na sa ato mo ni ang Pag-asa, show high probabilities for a historically strong event. So, tinuod nga dunay umaabot nga El Nino niining maghinapos nga bahin sa 2026 o baka sa unang bahin sa sunod tuig 2027. So, mauna angay ta nga mangandam, mga higala og unsay maayong buhaton, dili ta mo kumpiyansa bisan pa og naanad na ta nga duha ra ka season sa atong klima. Ang atong panahon diri sa Pilipinas naanad na ta sa dry season o rainy season. Apan ang dry season o rainy season kaniadto kuan ra kanang dili extreme ba? Dili kay grabing uwan, dili sad kay grabe nga init. Pero karon murag extreme of temperatures na ni. So, unsa may labing maayo ka natong buhaton nga dili man ta makapugong niini, mga higala, mga kabantay, kay force of nature man ni. Dili man ni nato kapugngan, ang ato pagpangandam lang to cushion the impact. Aron nga dili kaayo ta intimano sa pagkaigo nining umaabot nga mga extreme weather conditions. Karong panahon na, usas mga butang nga angay nato yung hatagan og dakong pagtagad. Mao ang hulga sa El Nino. Labi na kung mahimo ning grabe ka umakalilisang nga El Nino nga nang pagatawgon og Super El Nino. Suma pa sa DOST sa Pag-asa kung sa Weather Bureau, ang El Nino condition naa na sa tropical Pacific, naa sa Pacific Ocean. Ug dunay dakong kaygayunan nga kini magpadayon hangtod sa sayo nga bahin sa tuig 2027. Ang El Nino kasagara magda og mas init nga temperature, menos kaayo nga uwan sa daghang mga bahin sa Pilipinas.
nga mahimong musangpot sa dry spell. No, kana laging huwaw. Lisod na pagtikad sa yuta ang atong mga mag-uuma. Kay perti ng ugahan, ng liki ang yuta. Apan dili kini magpasabot nga wa nagiuwan ha. Naagihapoy panagsang uwan. Ang ubang dapit mahimo gihapong makasinati og mga pag-uwan na ganit tingali mga panahon nga makabaha gyud. Ilabi na nining panahon nga naasay habagat. Dili na to ang ngayong huwaton nga mo grabe ang epekto sa El Nino. Una pa ta mangandam. Karon na ibaw naman tadaan tungod sa wonders of the internet. Tungod niining siyensya o teknolohiya nga nagpahibaw na natundaan nga naay umaabot. Ato na ning pangandaman. Ang una nga gikinahanglan ginato kung grabe na gyud ang kainit, tubig. Kung dunay butang nga mahimong labing bililhon panahon sa ting-init, kana yung tubig nga luwas nga imnon. Maayog doon na sa tubig nga para pamuubo sa atong mga tanom ug sa uban pang mga kagamitan. Apan kana yung atong mainom. Kinahanglan natong usbon ang atong batasan paggamit sa tubig. Kananglitan. Di na to pasagdan nga mag-agas ang gripo bisag way nagamit. Kanang mga leak sa mga tubo ato nang ayuhon. Nya bisan og mahimo ra nga maligo tag kadyot lang ato yung dugayon, dili na nato buhaton ining panahon nga umaabot ang grabe nga huwaw. Kung dunay tubig nga mahimong magamit pag-usab, mahimong i-recycle para pag pamubo sa tanom. So ato nang buhaton. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR mismo nagpasiugda sa sayo nga pagkonserbar sa tubig aron mapanalipdan ang supply alang sa pag-inom, mapanalipdan usab ang atong paglawas nga healthy gyapon ta kay kung magkakuwang-kuwang tas inom unsa pa may unsaon man pagka-healthy na to o himsog na to. Kung doon ay lugar nga kanunay makasinati og kakuwang sa tubig, mas maayo nga ang pamilya magplano na daan. Angay may bawan nga kung hain ang alternative source of water. Panalitan sa atong naandang kuhaanan mao ni unyag mahutdan ni asa man ta kuhag lain. Kinahanglan ato na nang ma-identify daan. Kinahanglan usab natong pangandaman batok sa sobrang kainit. Ang labing delikado sad nga epekto sa grabe nga kainit atol sa El Nino, di lang kakuhang sa tubig. Sobrang kainit, mahimong hinungdan sa dehydration. Naghulga gihapon na sa atong panglawas. Heat exhaustion o heat stroke. Diba? Kaniadto magbuwad ang atong mga katiguangan samtang magtikad sa umahan. Ang uban di ra gani magkao. Pero karon peligro na kayo. Og mudugay ka og painit. Inom og igong gidaganon sa tubig ayaw huwata nga uhawon ka o na ka mo inom pag-usab. Likay ang dugayng pagpabilin ilawom sa kainit sa adlaw. Labi na sa panahon nga pertig yung inita kanang ari sa alas 11, alas 12, alauna, alas 2, ngadto pa nas alas 3 hapon, perti pa ng inita ayaw mo kumpiyansa. Pagsulob o gaan nga sinina, kanang hayahay, luag. Unya, kinahalang maayo ang ventilation sa inyong nahimutangan. Kung naamo sa balay o sa opisina, mag-electric fan, mag-aircon pa mo, pero labing maayo og natural nga hangin ang inyong paymuslan. Kinahanglan usab nga atong bantayan ang mga bata, mga tiguang, mga outdoor workers, mga tao nga mas daling maapektuhan sa grabe nga kainit. Mahimong musangpot ni sa hulga alang sa ilang kahimsog. Ikatulo, ato sang panalipdan ang atong pagkaon. Kung taas ang panahon sa huwaw, dili makatanom ang mga mag-uuma. Mais, humay, mga utanon, uguban pang mga lagot mo, tingali mga matay kung grabe, kainit, unya, mulanat ug dugay. Mulungtad ug dugay kaayo ang maong sitwasyon. So, pangandaman sa nato,
mag-conserve sa tagpagkaon. Kung kunod ang produksyon, posibleng musaka sa ng presyo. Kung nagsalig lang tagpamalit. Busa, ang pamilya kinahanglang magplano, ayaw pag-usik-usik sa pagkaon. Angay mahibawaan kung unsa ang mga pagkaon nga mas dugay ma-preserve. Dugay ba nga malata? Dugay nga madaot. Yung mo na atong i-reserba. Sabahin sa mga mag-uuma, importante kaayo ang pakig-coordinate sa Department of Agriculture. Importante na. Kaya para matudluan sa DA o kung sa'y maayong buhaton. Nining panahon nga ni alagi ang extreme weather condition. Gihulga ta. Katingalig, grabe ang ting-init. Unian na panahon na nga mag-antos ta sing init. Doon na sa mga lugar ni ana nga puwerte sang kusuga sa bagyo nga muigo nila. Di lang takibaw unsang mga lugar ang maigo sa init, unsang mga lugar ang maigo sa grabe nga bagyo. So, angay gyud nga pangandaman tani dili ta mo kumpiyansa may tungod niini. Kinahanglan nga kunting init na kaayo, uga na kaayo ang mga sagbot, uga na kaayo ang mga materyales, mga kahoy, kana mga combustible materials, pangandaman sa na nato magmatngon ta kanunay nga dili na masunog. Kay dali na lang kayong sunog kung uga na kaayo ang mga sagbot. Kung taas kayong init, dali kaayo. Naagani mga lugar nga tingali dunay grass o forest fire. Busa, likayan sa nato ng sunog-sunog ng mga basura o ni atong biyaan kaya tingalig mo, mukaylap ang kayo, naasang peligro sa mga sunog. Ang mga otoridad nga nagmonitor sa mga kalamidad, mga disaster, nagpasiugda paglikay sa open burning o pagpalig-on sa fire prevention measures atol sa El Nino. Kinahanglang kada usa nato kapamilya doon na tay emergency plan. Ayaw huna-huna ang emergency preparedness para lang sa mga bagyo ug linog. Kinahanglan sabtang mangandam alang sa dugay nga huwaw. Kakuwang sa tubig, kanang panahon sa brownout, sunog, sakit, gumikan sa kainit. Daghan mang mga kung doon ay waterborne diseases, doon na sa heat-borne diseases, mga sakit nga da sa ting-init. Angay sa nato nga pangandaman, mga kabantay. Busa, wa man tay mahimo. Sama sa ako nang giingon, dili nato ni mapugnan kay buhat ni sa kinaiyahan, kining pag-uwan, kining pag-init, paghangin, sama sa mga bagyo o linog o guban pang katalagman, buhat ni sa kinaiyahan. Pero doon na tayo mahimo, aron nga dili kaayo grabe ang atong mahiaguman nga pag-antos, gumikan nining maong mga kalamidad. Ug dinhi atong takupan ng atong tulumanon, daghang kayong salamat sa inyong pag-uban ako, sa inyong pagpaminaw sa atong Monday episode sa programang Newsline. Sangan sa Lacto Puffy, ingon man sa Asil Laboratories, mao na ang atong mga tigpasiugda. Ug mo na'y nakahimo nga among nahatod diha sa inyong nahimutangan ron kining maong programa. Sangan usab sa akong mga partner sa engineering o technical department, sila Kinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Sunnyboy Sanchez. Ingon man ni Alan Rosite nga mao'y nagdumala ron dito sa DYAJ ang atong hookup station sa Sambuan, Cebu. Ako si June Carillo, hangtod sa sunod gayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.